Sa puso ng kabundukan ng Zambales, sa likod ng makakapal na ulap at katahimikan ng kagubatan, may isang lugar na tila iniwan ng panahon, ngunit hindi kailanman iniwan ng kagandahan. Isang lugar na minsang binuhay ng bakal at makinarya, at ngayon ay binalik na sa bisig ng kalikasan. Ito ang Coto Mines. Ang malamig at malakristal na tubig na kulay emerald green ang nagsisilbing gantimpala sa pagdating mo dito. Ang malamig at preskong hangin at aliwalas ng kapaligiran ay may dalang pakiramdam na para bang tinanggal ang bigat ng mundo. Dito mo mararamdaman na ang pagpunta dito ay hindi lang basta simpleng lakad. Ito ay isang adventure na hindi mo malilimutan. Ngunit, hindi madali marating ang paraisong ito. Malalaki na yung mga bato dito, guys. Dito ka na mapapalaban banda. Wala pa nga yung second checkpoint eh. Mag-iisang oras na ata ako ditong nag-aano sa rough road. Mahigit 20 kilometers na rough road ang inyong babaybayin. Kaya sa video na ito, tara't samahan nyo ako i-explore ang Coto Mines sa probinsya ng Zambales. Yun, EOS na rin sa wakas. End of ship. Batang X, abang-abang. Sakto. Pag may ride, syempre, kailangan sakto tayo para makarating kaagad tayo doon. Ganun tayo ka-excited. Good morning, guys. What is good? In my case, sobrang excited ako kasi this is the first time na magka-camping ako as a content creator. Kaya tara samahan nyo ako ngayon papunta ng Zambales sa Coto Mines sa Masinloc. And ang kasama ko ngayon si AZ. Time check 12:10. And the distance from Las Piñas to Zambales is 278 kilometers. And it will take 7 hours and 30 minutes. Kaya tara, biyahe na tayo. Solo camping ako ngayon, guys. Dahil si Mrs. hindi natin kasama ngayon dahil month end. So may hinahabol kami. Pag month end, bawal mag-lift. Kaya next time na lang. Kaya pala guys, hindi ko masyadong ipofocus yung video sa daan dahil nga madilim. So magkita na lang tayo mamayang 5:30 o alas 6. Kita kids! Good morning again. Andito na ako sa Olonga po, kakadating ko lang. And time check 5:12 AM. And 2 hours and 38 minutes pa. And 107 kilometers. So, papahinga muna ako dito ng mga around 20 minutes kasi masakit na yung puwet ko. First stopover ko to eh. So, kita-kits mamaya pag maliwanag na. Welcome to Subic! Gateway to Zambales. Let's go! Andito na tayo sa Subic, guys. Time check 5:56 AM. And tingnan nyo, upungad kagad yung mga bundok. Napakaganda. Kita nyo yan, nasa unahan. Ayan. Hindi pa masyadong malinaw dito kasi ano pa lang eh. Wala pang sunrise. Pero sa point of view ko, nakikita ko na napakaganda. Grabe, napakaganda ng Zambales talaga. Isa to talaga sa mga gusto ko lagi puntahan. Kaso lang, dahil magagandang tanawin dito, kaya hindi ko rin siya ma-explore ng isang bagsakan lang. So, mag-dedicate ka talaga ng time dito para sa iba-ibang magagandang lugar. Nagugutom na nga ako eh. Mag-aalmusal muna ako. Pero mag-aalmusal din ako sa Coto Mines. Magluluto ako dun. Okay, huminto muna ako dito sa San Marcelino kasi hindi ko mapapalagpas yung sunrise. Gustong gusto ko yan at ang ganda ng view dito ipapakita ko sa inyo. Tsaka napatigil din ako kasi natakam ako dun sa bibingka tsaka sa tupig. Bibili ako nyan. Pakita ko muna sa inyo. Falcon, pasok!
Okay, tapos na ako enjoyin yung sunrise. At bibili muna ako ng bibingka tupig. Natatakam ako eh. Ayan o. Special bibingka at tupig. Bili tayo niyan. May bibingka po? Bibingka? Tupig tsaka bibingka. May bibingka po kayo? Wala pa po, pero din mo. Sa may Frank's Resort, nagluluto pa. Pero tupig po meron. Meron din doon. Dito wala po. Kumuha pa lang. Sige po, sige po. Diretso lang, lagpas ng ospital. Ay, sige po. Tapos doon malaki. Thank you po, ate. Pagbalik na lang siguro. Sige po, sige po. Wala pa daw. Kala ko meron eh. Natatakam na ako eh. So kakain muna lang ako sa fast food siguro. Sa Jollibee. Guys, alam nyo ba? Itong Zambales. Grabe. Kung hinahanap nyo yung bundok, dagat, ilog, complete package tong lugar na to eh. Talagang napakaganda sa lugar na to. Kung tutusin lang, hindi mo na kailangan lumayo eh. Like, pupunta ng tatawid ng dagat pa or pupunta sa ibang lugar. Eto, nandito lang. Napakaganda talaga. Welcome to Cabangan, Zambales. And time check is 7:16 AM. Nga pala guys, expected ko na maraming tao ngayon sa Cotto Mines dahil merong wellness break. So from October 27 hanggang October 30 yun. Kaya maraming tao ngayon ang expect ko. So himala pag wala. Pero okay lang, share the place. Mas maganda nga yun eh. Para in case of emergency, madaming tutulong sa'yo, diba? Napakaganda ng vibes dito talaga. Ganda pa ng kalsada. Mag-enjoy ka talaga sa pagdadrive dito. Nga pala, 1 hour and 26 minutes pa, 55 kilometers pa bago natin marating yung Masinloc Municipal Hall. At pagdating ko doon, pagkatapos ko makakuha ng permit, mamamalengke muna ako ng mga kakainin. 4 months ago, galing din kami dito kasi pumunta kami ng Campones tsaka Camara Island. Hindi pa ako content creator din. Amaze talaga ako sa lugar na to. Kung pwede nga lang manirahan dito, why not? Ganda kasi rito eh. Okay guys, nandito na tayo sa Iba, Zambales, capital town of Zambales. Alam niyo guys, yung pinakita ko sa inyo dun sa San Marcelino na mga bundok, tipak pa lang yun ng bundok dito sa Zambales. Napakadami. Kaya kung mahilig ka sa bundok, ma-appreciate mo talaga to. Wala pa nga yung mga dagat eh. Grabe. Pero this time, ilog gaming tayo. Excited na ako. Kasi 30 kilometers na lang eh. 46 minutes. Time check, 7:52. Okay guys, nandito na tayo sa Masinloc. 2 minutes away. Hindi na ako nakakain dahil na-busy ako sa kakatingin ng magagandang tanawin dito, yung mga bundok na aliw ko, kaya hindi na ako nakakain. Siguro doon na lang sa sa Cotto Mines. Kaya pa naman eh. Sabi ko kanina, estimated time, sabi ni Google Maps, 7 hours and 30 minutes. 9 AM na ngayon oh. Kakatingin ko ng mga bundok, 9 hours na akong nasa biyahe. Basta pagkatapos ng shift ko, diretso Zambales, grabe. Basta Zambales, di ko tatanggihan yan. Kahit 24 hours na akong gising. Paraiso ba naman yung pupuntahan mo eh.
Di talaga ako antokin o tatamarin papunta rito. Rekta na. Sa masaya ka talaga sa pupuntahan mo or sa ginagawa mo, hindi ka manghihina eh. Kasi gising na gising pa yung diwa ako ngayon eh. Ready pa tumaalog yung utak. Okay, hanap lang tayo ng parkingan dito. Okay, andito na tayo sa municipal's office. Kukuha lang ako ng permit. Sa second floor daw yun. Yes po, saan po yung sa Cotto Mines po? Kukuha ng permit po. Sa Cotto Mines po. Kukuha ng permit. Sa tourism po mo, kala ko po. Sa tourism po. Permit pa, mag-ano kayo sa Apo. Expol? Apo. Sa tourism po. Sa tourism pala. Malayo po ba dito yun, sir? Sila sa bayan mo? Okay po, salamat po. Punta na tayo ng tourism's office. Based kasi doon sa research ko, sa municipal hall na kukuha, yun yung latest. Pero binalik pala ulit sa tourism's office. Kasi before, like around 2023, 2024, yung mga napanood ko, sa tourism's office talaga. Tapos lately lang, yung nakita ko, sa municipal hall. Kaya dumiretso ako ng municipal hall. Pero ngayon, tinuturo sa tourism's office. Kaya punta tayo doon. Dito na daw yung tourism's office. Nandito na tayo. So, kuha na kaagad tayo ng permit. Anong oras na? 9:40 na. Meron pang mga 1.5 or 2 hours papunta doon sa Rough Road. 20 kilometers yun. So, alalay lang ako sa patakbo doon dahil hindi naman to mentong sasakyan ko or yung motor ko for rough road. Good morning po. Sa Cotto Mines po, ma'am. Ilan kayo? Isa lang po, ma'am. Overnight po or day po? Overnight po. Tsaka yung information. Bumili kayo? Hindi, si Sir Rans dapat. Overnight lang, sir. Yes, ma'am. Bali, 60 pesos yung environmental fee and 100 fee. So, 160 po. Then also may Ma'am, may malapit po ba na palengke dito, Nag-iisa na ma'am? lang. Sa likod lang, sir. Ay, okay. Sa likod sa Okay, sir. Ma'am, yung nakaraan, nabasa ko sa municipal hall na yun. Yung... Permit po. Oo. Nung nakaraan, sir. Nakaraang taon. Pero ngayon, sir. Balik ulit. Okay, secured na yung permit natin. Pwede na tayong pumunta sa Cotto Mines. Pero mamamalengke muna ako. Check muna natin to, saglit. Okay guys, nandito na ako sa tourism's office sa Masinloc. Kakakuha ko lang ng permit. Ayan o. Tapos na ako dito, pupunta na ako ng palengke. Office. Tapos, Baywalk na pala to. Ayan o. Dagat na siya. So, pakita ko sa inyo. Sabay natin tingnan. Ayun. Hindi masyadong malinaw yung tubig dito. Pero, maganda pa rin yung tanawin. Ano kaya yun? Anyway, pupunta na ako sa palengke para makabili na ng pagkain. Para makapunta na agad tayo doon sa Cotto Mines. Magluluto na ako, gutom na ako bago ako maligo. Let's go! Nandito na tayo sa public market ng Masinloc. Nasa likod lang ng tourism's office. Napaka-convenient. So maghanap lang ako ng parkingan dito. Kapag-park na tayo, bili na tayo dito. Signong palengke dito. Tingnan mo yung vibes. Sa likod, ang daming magagandang bundok. Grabe. Solid.
Ang galing nga, separate natin nyo sa gulay. Tapos sa mga fish tsaka meat. Bili po. Alam po. Ate, thank you po. Look at that. Napakaganda ng view sa likod ng palengke. So time na para bumili ng baboy. Magkano kilo dyan? 350 po. Mga kalahating kilo lang siguro. Ito. Okay na po yan. Okay, nakabili na ako ng pananghalian. Kasama na to hapunan. Magpo-pork chop lang ako. Diretso na tayo sa Auto Mines. Napaka-accessible bumili dito dahil nasa likod lang ng Torresins office ang public market nila. So, goods na goods. Mabilis lang makapamili. Okay, ready na ako sa 20 kilometers rough road. Ready na maalog lahat ng brain cells ko. Kids pool. Okay, dito na mag-umpisa ang journey natin papasok ng Auto Mines. Okay, nandito na tayo sa first checkpoint. Morning po. Ate Sara. Sir, thank you po. Thank you, sir. So, may tatlong checkpoint dito sa Auto Mines. So, nadaanan natin yung una. Maganda pa yung daan dito eh. So, on and off naman yung rough road dito. Ano, okay pa yung daan. Sementado pa. Ayan na, yung rough road. Buena mano. Let's go. Bakbakin na natin yan. Excited na ako maligo. So kung nakamotor ka dito, dapat willing ka rin maputikan. Salamat sa Diyos, mabuti ang panahon ngayon. Nag-check ako sa weather app. Maganda yung panahon ngayon, pero mamayang alas 12, may chance na umulan. Kung ganito lang yung terrain dito, kayang-kaya ni Click to. Mag-ingat nga lang kayo kasi mabato talaga. Rough road na talaga to. Pero, look at the view. Yun o. Mga magagandang bundok. Natatakpan lang ng ulap eh. Pero kaya pa naman. Ayun, may semento na. Pero, alam ko, konti lang to eh. Time check, 10:52 AM. So mag-11 hours na tayong nabiyahe. Kasama na syempre doon yung mga stopover. Tapos yung mga pamimili, pagpapalipad kay Falcon. Pero okay lang, wala naman tayong inaabol na time. Etong time na to, or etong day na to is dedicated para kay Auto Mines. Kaya okay lang. Malalaki na yung mga bato dito, guys. Dito ka na mapapalaban banda. Pagkatapos nung medyo mahaba-habang flat na or sementadong kalsada, eto na, puro mga malalaking bato na. Kaya mag-ingat kayo, dahan-dahan lang talaga. Compared dun kanina sa mga mabato dun sa unahan, light pa lang yun. Nandito yung medyo mga malalaki talaga.
kaya naman. Dahan-dahan lang. Tingin muna tayo dito saglit, guys. Look at that. Ganda. Wala pa tayo sa Cotto Mines yan, ha. Papalapit na tayo ng papalapit sa bundok. Pero isang oras pa eh. Isang oras pa bago makarating doon. Tsaka alalay lang talaga ako sa patakbo dahil ang lalaki na ng bato. So di bali nang matagal ka makarating, basta safe, walang gas-gas. All good lahat. Whew. Okay, may dark clouds na doon. So totoo yung sa weather update, baka alas 12 umulan na, kaya kailangan ko na pumunta doon kahit maganda rito. Gina. Sa sobrang lubak at pagkatagal na rough road na ating dinaanan, hindi ko na napansin na downward na pala ang angle ng ating camera. Kaya't pagpasensya nyo na. Solo flight ako dito ngayon. Akala ko pa naman maraming tao kasi wellness break. Solo flight, hindi pa rin matapos tong rough road. Tapos nalobat yung phone ko na may nakasave na offline maps, kaya palakasan na lang ng loob to hanggat may daan. Susundan ko na lang. Wala pa nga yung second checkpoint eh. Isang oras na ata ako ditong nag-ano sa rough road. Pero ayos lang yan. Na-orient na ako na merong ganito eh. So kakayanin syempre. Let's see kung worth it talaga ang pagpunta ko dito pag nakita natin. Pero sa mga napanood ko pa lang, worth it na eh. Nanood pa lang ako nun, ha. Paano na kaya kung ako na mismo nandun? Diba? Kaya excited na ako. Pero hindi muna ako maliligo siguro dahil grabe yung pagod na naranasan ko rito. So stress yung katawan ko. Hindi muna ako maliligo. Mamaya na pagkagising ko, pagkatapos mag lunch, tulog, sabay pagising, doon na maliligo. Kailangan patient ka kasi napakadaming bato rito at magdahan-dahan kayo dahil may mga part na parang graba na andulas. So hanggat maaari, kung nakamotor kayo, kailangan yung dalawa yung paa nakaabang na, lalo na kung tingin ninyo alanganin. Yung nadaanan ko atang simento, mga 3% lang ata. The rest rough road. Pero kaya naman. Kaya naman i-click, papalag. Basta focus ka lang sa daan, naka-laser focus ka dito. Tsaka huwag kang magmamabilis. Suggestible dito mga 15. Mabilis na kayo 20. Yung adrenaline ko andito pa rin, kaya gising na gising pa ako. Kahit na more than 24 hours na akong gising. Hindi ako titigil hanggat di na ako nakarating doon. Doon pa lang ako magpapahinga. Ganon, pag magta-travel ka, hindi yung papagod-pagod ka na, wala ka pa dun sa pupuntahan mo. Appreciate mo yung journey kahit mahirap. Para memorable, di ba? Status, rough road pa din. Pero nakapag-charge na ako kahit papaano.
So pag-check ko dito, tama naman yung dinaanan ko. And 26 minutes na lang papunta doon. 7.2 kilometers. Malapit-lapit na. Priority ko makakain muna. Grabe na gutom. Pero palag-palag pa din. Baka nga mawala na naman to pag nakita ko yung ganda ng Cotomines eh. Mabilis lang ma-distract yung appetite ko eh, lalo na sa mga gusto kong makita. So guys, yung gamit ko dito na pang ano sa location is Smart. So may signal yung Smart dito. Panggamit ko sa ano sa map. Globe, negative. Pati dito SIM, wala. Sana di tayo maabutan ng ulan dahil ano na eh, kumukulimlim na eh. So naka-schedule kasi ngayon umulan eh, hanggang mamayang hapon. Pag set upin mo muna ako bago ka umulan, please. Konti na lang. Alam kong worth it to, nandito pa lang ako pero alam ko worth it to. Sa wakas, may konting simento at may pakonsuelo. Look at that. Eto, may katabi nga pala akong bundok dito. Hindi ko lang mapakita. Mag-focus na lang tayo rito. Oh! Napakaganda. Parehas ma-appeal sa akin itong mga gantong bundok. Yung brown tsaka green. Parehas maganda tingnan eh. Para sa akin parang pantay lang sila eh. Woo! Look at that. Hop, teka lang, natawag asawa ko. Pause. Binaba. Tuloy na tayo. Grabe ka, Sambales. Hoy, tumawag ulit. Hello? Oh. Dati, nasan ka na? Malapit na ako, mami. 5 kilometers na lang. Kanina pa kasi kita ka ng konto ko eh. Walang signal ang walang signal ang tawag dyan. Walang signal yung dito, tsaka yung Globe. Smart lang. Eh, kanina tinatawagan ko yung Smart, wala din si Dili nag-ring eh. Atin. Mabuti naman na-contact mo ako. Tatawagan naman kita pagkadating ko dun eh. Malapit na. Akala nag-aalala ko si ako. Thank you sa pag-aalala, mami. Okay lang ako. Sige, ingat ka. Thank you. Sweet ng asawa ko, ano? Tawagin mo ako ha. Ganyan ako kalab ng asawa ko. Yes po, opo. Padating na ako doon. Sige. Okay, bye-bye. Bye-bye. I love you. Love you too. Can you guys? Oh. What a vibe. Ito yung sinasabi kong bundok sa side ko. Ayan o. Oh. Okay, lalagay ko na ulit sa neck mount ko. Lalasapin ko lang muna tong sementong daan. Dahil matagal-tagal akong dumaan doon na rough road talaga. Kalog na kalog yung utak ko ron. Nagkabulbol na nga ata yung internal organs ko eh. Putik yan.
Napakatagal pala talaga ng biyahe rito, oh. Kasi nga, mabagal lang yung takbo mo. Pero hopefully, sana masemento to dahil marami din namang revenue dito eh. Dahil nga maraming gustong pumunta dito. Dahil nagagandahan, so hopefully in the near future may paayos to para mas accessible siya ba, mas marami makakapunta. Hindi mas madaming revenue na makakatulong sa mga lokal dito. Kaya lang, pinag-iisipan kong kakayanin ba to eh. Dito tayo sa gilid. Parang ilog na to ah. Nasubsob ko na yung isa kong paa. Wala, no choice. Kailangan ilusong. Doon sa unahan, yung kanina, malalim doon. Akala ko abuti yung CVT ko eh. Ito na ata yung second checkpoint. Sir, dito po, second checkpoint po. Gandang hapon po. Gandang hapon din. Ikaw lang? Ako, opo. Nakalulubog ka ron ah. Oo nga po eh. Uy. Ay, salamat po. Ito po sir oh. Wala eh. Sacrifice na. Malalim-lalim po eh. Hindi mo lang alam yung daan dyan. Wala na malalim talaga yung iba. Hindi naman inabot yung ko. Ay, ba't mag-isa ka lang? Wala kang syota? Yung asawa ko po, nasa work. Ay, okay. Wala na tayong syota, sir. Asawa na po. Hindi nga. Oo nga, sir. Wala nang iba. Wala na, sir, oh. Kasal yan, oh. Meron din ako niya, pero... Eh, good boy to, sir, oh. Marami po bang tao doon ngayon? Medyo, hindi okay na. Hindi. Kasyang. Kasi parang Oo, kasi may... nagtataka ako, dapat marami na ngayon eh. May wellness break eh, 4 na araw eh. Oo. Pero siguro mamaya. Meron po mga mamaya. Mamaya bukas, ganyan. Kasi bakasyon na ng mga bata. Oo nga po eh. Marami Salamat na. sir ha. Ingat ka lang. Sige po, kita-kits Pwede po. naman dito next time kung medyo alang-aling ka dyan. Diretso lang naman. May daan po dyan? Isahan lang yan kahit saan ka dumaan dyan. Isa lalabasan mo dyan. Okay. Wala Sige kang po. ibang buwan. Yung daan dito talagang isahan labas ka. Opo, first timer po kasi sir. Okay. Sige po, salamat po. Thank you po. Opo. Approachable yung mga staff dito. Yun ang maganda pag bumibisita ka, di ba? Accommodating, mabait. Hindi ka maiilang magtanong. Kaya talagang babalik-balikan yung lugar. Ako matagal na ako nagka-travel. Na-appreciate ko talaga yung mga staff na accommodating. Parang, alam mo yun, pinaparamdam na nila na pwede kayong bumalik anytime. Awa naman ng Diyos sa dami kong napuntahang lugar. Wala pa naman akong na-encounter na parang unwelcome ka. Puro lahat accommodating, matulungin. May tinurong shortcut si sir. Hindi ko alam eh. Hindi naman shortcut, other way. Pero nakadaan na ako dun sa malalim eh.
Siguro ano na lang, pag uwi. Bukas tatandaan ko yun doon para hindi ako susulong dun sa malalim na yun. Ingat kayo doon guys, malalim yun. Kung alanganin ano yung motor nyo doon, itungod nyo na yung paa nyo talaga kasi mas malaking problema pag doon kayo natumba. Ito, maliit na sacrifice lang naman tong ano eh, nabasa yung sapatos mo eh. "13 minutes pa." Salamat sa Diyos at meron namang simentado rito para makapagpahinga naman yung utak ko. Nag-scramble eh. Eto na naman, scramble na naman. Let's go. Papalag ako dyan. Kakain tayo ng classic for brunch. Classic na food trip. Hindi ko na maantay yung pork chop eh. Matagal pa lutuin yun eh. So magluluto tayo ng classic na pang merienda, pang almusal. Ito pino-food trip ko to nung pag wala akong budget, pag pecha di peligro. Ito makakapitan mo. Masarap pa. Ganda naman nun. Parang nawawala na yung pagod ko ah. May mga sumisilip na mga magagandang tanawin eh. Ayan oh. Woo! 3 kilometers 11 minutes. Kapit lang kayo guys. Malapit-lapit na talaga. Salamat sa Diyos at hindi ako naabutan ng ulan. So maraming ang tao ngayon pala doon. Medyo daw. Mas maganda nga yun eh. Para mas masaya. At some point may mga lugar na gusto mo may mga kasama ka eh. And at the same time meron ding mga time na gusto mo solo ka lang sa isang lugar kasi napakaganda, ganun. Eto kahit maganda siya, gusto ko may kasama ako rito. Look at that. Oh. May checkpoint. Eto na yung last checkpoint. Good afternoon po, sir. Eto po. Manila. Okay na po, sir. Thank you po. Ayun na. Ang last checkpoint. Ibig sabihin, malapit na tayo. Ay! Finish strong, finish strong. Let's go! Bawal alam niya dito. Let's go! Biruin mo ilang oras ako mag-chichilax dito. I don't mind the 2 hours na rough road. 2 minutes na lang guys. Ando na tayo. Eto na.
Walang pinagbago yung mga bato, ganun pa rin. Hardcore pa rin lahat. Dito ata, paakyat. Tayo dito po paakyat sa Cotto Mines? Dito po paakyat sa Cotto Mines po? Ay, sige po. Salamat po. Kabilang daan pala. Huwag mahihiyang magtanong. Two minutes pero hardcore pa din. Kaya pag pupunta kayo dito, kung nakamotor kayo, ipakondisyon nyo muna yung motor ninyo. Yung gulong, shock. Para talagang palag kung palag. Ito na. Bukas ko na iisipin yung pabalik. Dahil pagdadaanan ko ulit to, sa ngayon, i-enjoyin ko muna yung pinagpaguran kong puntahan. Oh, may mga huling pagsubok pa. Pero kayang-kaya. Yun. To kids pool. We're here. Dahan-dahan lang. Ito na yung last stretch, guys. Kaya kapit lang kayo. Pababa to, ha. Kaya doble ingat, alisto. Dito hindi ko to napanood na may pababa pala na ganito. Kala ko yun na, o tiyan mo, sa map ko, tapos na. Pero hindi pa ako nakakadating. Baka doon pa sa baba. Konting tiyaga pa. Excited na ako po mood trip with the view. Ayun na, nakikita ko na yung liwanag. Ayan na. Ito na yun. Thank you, Lord. We've arrived. Thank you, Lord. Hello, sir. Saan po yung parkingan po? Mamili na ako ng park ngayon. Permit po. Ay, eto, sir. Oh. Isa mo lang? Po? Isa mo lang? Apo, apo.
Solo flight. Ang galing yan. Manila pa, sir. Manila pa. Wala ka man lang angkas. Wala, sir eh. May work? May work. Apo. Hanggang bukas ka ba? Opo. Siyempre, ang ganda ng lugar na to. Kailangan natin dayuin po eh. Oo ah. Hindi ka nahanap ka ng spot mo din maluwag. Yun, thank you, sir. Ang lugar mo dito. Gustuhan. Apo. Ano sa... May tent ka ba? Meron po. Saan po ba yung may talunan ng ano? Doon po ba Doon yun? sa kabila. Ah, pero kaya naman tawid din ng tao po. Ay, oo, yung tao. Apo. Pero itong motor, iwan mo. Apo. Sige po, salamat po. Oh, may nakaklik din oh. So, hanap lang tayo ng spot. Check muna natin dito. Oh, let's go! Woo! May mga tao pero hindi ganun kadami. Welcome to Coto Mines. Time check, 1:11 PM. Woo! Forever yun. Look at that. Ang ganda. Doon daw yung may talunan. So, maghahanap muna ako ng spot dito. Kasi gusto ko doon eh. So, tatawid muna ako doon. Check ko kung may pepwestohan ako doon. Tapos, i-set ko muna yung mga tent bago ko kayo ipasyal. Hanap na tayo ng spot ng paglalagyan natin ng tent. Check ko doon sa kabila. May mga tao din pero hindi ito yung in-expect ko eh. Kala ko ang dami. Ayun. Coto Kids Pool. Check natin. Yan. Coto Kids Pool. So, tawid tayo. Oh, lamig ang tubig. Nice. May matatapakan ka. Maganda. Look at that. Ang linaw. So, makulimlim na talaga. Kailangan ko na makahanap ng spot bago pa umulan. Check natin dito kasi may magandang ano dito eh. Alam ko may patag dito na semento eh. Ito. Na pagkakampingan. Dito ata sa kabila. Ayun. Look at that. Lipat ko lang. Para mas maganda. Oh, tingnan yung tubig. Oh. Sarap. O, ayan ah. Pinasyal ko muna kayo bago ako kumain. Tingnan yung tubig. Napakalinaw. Yes, sir. Look at that. Ito yung talunan. Puntahan natin ang malapitan.
Hoy, huwag ay ihi. Grabe naman yan. So, ito yung maliit. Mababa pala. Ito yung mataas na talunan. Grabe yung tubig. Oh. Wow. So, check natin doon. Papunta tayo doon. Napakalino ng tubig, oh. Woo! Look at that. Nauna muna explore. Bago kumain, sabi sa inyo eh. Whoa! Look at that. Napakaganda. Baka pag natuwa ako, baka pumunta ako hanggang doon. Exploring ko yan. Mag-ano muna ako ng tent. Ooh. Ano? Ano masasabi nyo? Maganda ba? Partida, wala pa dyan si Falcon. Antayin nyo. Ang linaw ng tubig. Napakaganda. Okay. Diyan muna kayo. Uuni ko lang yung mga gamit at isisettle ko na. Para makapagluto. Sige na nga, mamaya na ako kakain. Papakita ko muna sa inyo yung kabuuan ng Cotto Mines. Falcon, take over! I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher than a touch of your sweet desire. Well, we're all built and right. We just have to hold on through the night. As long as we are watching the fire, we'll be safe from the devil's choir. I stand by you when you're falling. Okay, mano-mano na natin hakutin tong gamit natin papunta dun. Kasi maganda yung spot dun eh. Ganun talaga, tsaga-tsaga lang. Ang dami kong bit-bit. Tignan nyo guys, nakahanap ako ng spot. Yan, front set view yan. Ayan o. Dito. Solo flight. Hakot nga lang. Kasi nasa kabila yung motor ko eh. So lalagay muna natin yan dito. So set up na kagad. May isa pa akong balik. Tapos okay na. Kunin ko lang yung higaan. Nakaswerte tayo na nakachempo tayo ng magandang spot. Okay, nadala ko na lahat ng mga gamit. Ayan, lahat ang dami niya, no? Naka-4 na balik ata ako dyan. Hindi ko na kaya mag-set up. Gutom na ako. So, unahin ko muna magluto ng pagkain bago ang lahat. Hugas na ako ng kaldero.
Look at that! Napakalinis! Alawan lang natin. Tapos, set up ko lang yung table. Luto na muna ako ng foods bago to. Wala pa namang ulan eh. Classic yung lulutuin ko. Classic din yung kaldero. Pang karinderyo build yan. Siyempre may itlog. 6 yung dala ko, may alay na isa. Okay, luto muna ako. Mamaya na yung tent. Kumukulo na ata ito eh. Ayun na. Pancit Canton gaming muna tayo para mabilisan. Gutom na talaga. Guys, eto, magiging advocate ako dito. Para seryoso. Panatilihin nyo lagi na malinis yung pupuntahan ninyong lugar. Yung mga gantong kalat, dapat lagi kayo may baon na plastic dahil ang gaan lang nito. Wala pa tong 10 grams. Dalhin nyo na lang. Magdala kayo ng plastic kahit mga 5. Hindi naman yun ikakabigat. Huwag nyo ikalat sa napakagandang lugar na ganito. Hindi yung kagaya dun sa shower pools na sinirado na kasi pabaya yung mga turista. So, remind ko kayo na magdala kayo ng plastic, ligpit nyo yung kalat nyo, kaigo, clean as you go. Okay? Okay, mag-aanda na ako dito. Balik tayo dun sa niluluto ko. Sarado muna natin. Lagay na natin tong itlog. May nabasag pero okay lang. Alam mo yun, after a long ride, tapos kakain ka ng classic na foods, pancit canton with itlog. Talaga naman. Opya. Medyo mataba yung pot holder ko. Yun o. 1. Two. Pero tayo ng 2. Busog ka dito. 3. Yung baboy na binili ko nandito pa. Goods na goods pa. Kung may nalaglag, hugasan na lang natin. Focus na ako ng kamay.
Walang setup. Kain muna. Luto na ata to. Ayoko kasi sa pancit canton yung sobrang lambot. Trek sa basurahan. Okay, luto na yan. Drain na lang natin yung tubig. Kalat no? Okay lang yan. Walang kalat-kalat sa taong gutom. Sa mga hindi nagme-merienda pa dyan, tara, pancit canton tayo. Look at that! Oh! Sarap niyan! Kaya yung gusto kong medyo malasado. Tara, kain na tayo. Tara, kain na. Heavy meal yan. Isang pancit canton. Malaki na siya ngayon kaya busog ka rito plus 3 itlog. Tapos isang lingon mo. Ay grabe, magaganahan ka talaga kumain. Masarap kumain ng ganito tapos nakadikwato ko That's good. Thank you Lord. Nakarating dito ng safe. Tapos may maganda pang spot. Grabe gutom ko. Ngayon lang ako kumain mula pag alis ko kahapon. Tubig-tubig lang. Para sa akin, classic to Itong foods na to. Wala lang tinapay Kung may tinapay, pandesal. Talaga naman. Sarap. Lalo na mainit. Alas 3 na guys. Ngayon lang ako kakain. Patingin muna para ganahan. Wala akong masyadong tao. Papacool down lang ako saglit sabay ligo. Mamaya na ako matutulog kasi malapit na bumaba yung araw. Sayang.
Dami ko na nakain pero ang dami niya pa rin, oh. Mukhang 2 mil lang ako ngayong araw na to, ha. Aabot na to hanggang dinner tong pinakain ko ngayon. Alam mo yung mga gantong pandemic life? Pag bumili ka nito, parang investment to eh. Hanggat hindi mo ito itatapon, buhay to, forever to. May mga kaldero kami na ganito, pang karinderya build. Hanggang ngayon, nandun pa rin, bata pa ako. Hindi na sisira talaga. Hindi nga lang siya mukhang fancy. Pero, it does its job. Durable pa. Trip ko rin sana yung kawali na non-stick. Kaso lang, katagalan kasi natatanggal yun. Tapos, sabi nila, may mga daw yun, chemical na nakaka-cancer. Kaya, ganun yung mga kawali namin sa bahay. Mga non-stick. Kaso tinigil ko. Kasi nga, magpapakpak eh. Katagalan, hindi naman right away. Maganda pa rin yung mga cast iron, stainless daw. Kaya ito, goods na ako dito. Matibay. Grabe gutom ko. Ewan ko lang kung hindi ka magutom sa ganong ride. Para sa akin, yung difficulty ng terrain, 4? 5. Hindi siya ganun kahirap. Kaso lang, tagal ng rough road. Baka ang bumigay yung motor mo. Thank you, Lord. So, thank you, Lord. Okay, set up na tayo ng tent. Hirap pa naman mag-set up pag mag-isa ka lang. Lalo na pag tent. Wala akong kasama eh. Diyan muna kayo kasi medyo mahirap to gawin eh. Hirap nga. Guys, hindi ko sure kung makakaligo ako ngayon kasi sobrang dami kong gagawin.
magsiset up pa ako ng kutsyon, tapos magluluto pa ng pagkain. Gusto ko sana maligo kaso mas priority ko to eh, lalo na umuulan-ulan eh. So, dyan muna kayo, mag-set up lang ako. Ito, bagong bili ko to. Airbed, hindi ko pa nagagamit. First time ko siyang gagamitin dito sa camping. So, manual lang tong binili ko eh. So, may pump siya na kasama. Yan. Brand new talaga to, may karton, kaso lang bulky, kaya nilagay ko na lang sa plastic. Ready ko na to kasi alam nyo naman, alas 12 ako umalis. Hindi pa ako natutulog ngayon. Kaya ito priority ko, tapos magluto ng pagkain. Let's go! Wait. Work smart. Pump na yung bicep ko. Kabila naman para pantay. Okay na to. Baka pumutok. Easy. Oh. Okay. May tigaan na ako. Titimplahan ko lang yung pork chop.